Magandang araw mga kapatid and welcome na naman sa isang bagong talakayan dito sa Taga-Suri. Magandang araw mga kapatid and welcome naman sa isang talakayan dito sa Taga-Suri. Ako po si Kaborno at ako ang inyong Taga-Suri. Sa puntong ito ng ating programa, kung hindi ka pa nakasubscribe, pakiclick po ng subscribe button at ang notification bell para updated po tayo sa ating mga susunod na videos. Kaya, let's go at simulan na natin! At sa ating episode ngayon, mga kapatid, ay sasagutin natin ang iba't ibang nag-comment sa ating YouTube channel. At para matulungan tayo sa pagsagot, makakasama natin si kapatid na Gabriel de Guzman. Brother Gabriel, magandang araw sa iyo, bro. Hello po, magandang araw po. Ayan, at sige, so sisimulan muna natin sa ating pagdarasal sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo, dito sa lupa, para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin at huwag mo kami ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Amen! Ayan, ito na. Sisimulan na natin, kapatid na Gabriel. Pero bago muna natin simulan ang pagsagot sa mga tanong, ay babasahin muna natin ang iba't ibang comments na nababasa natin sa ating YouTube channel. Simulan natin dito sa ito Ayan, mula kay Melanie Ripari. Pakibasa, kapatid na Gabriel, ang kanyang comment. Opo. Ayan. Sabi po niya dito, believe talaga ako sa iyo. Kaporno, grabe di talaga makakalusot sa iyo ang mga sulpot na manluloko. Mapapawaw at clap na lang talaga ako sa iyo. Kaporno, ikaw na talaga, kaya kayong mga kapwa ko. Ayan. Katoliko, ipalaganap natin ang mga videos ni Kaporno para madaming Katoliko na di na maligaw sa ibang sekta. Maraming salamat, Brother Gabriel, sa pag-alalay kay Kaporno para lalong tumibay ang inyong programa. Ingat kayo lagi. God bless all. Ayan, thank you, kapatid na Melanie Ripari. Ayan, palagi ang nag-comment sa ating channel. Punta naman natin si kapatid na Jomi Alcaraz. Sabi niya, keep on investigating, Kabornok. Dito na iba ang show mo kaysa sa ibang CFT program. Maraming kasinungalingan ang nalalantad. Malalim na pagsusuri ang ginagawa mo. Keep up the good works. God bless. Maraming salamat, kapatid na Jomi Alcaraz, sa pag-appreciate sa efforts natin. Okay, punta naman natin itong comment ni Arsenio Socorin. Sige, basahin mo nga yan, bro. Opo, sabi niya dito, teka, hindi ko mabasa po. Yan. Sabi niya dito, maraming salamat, Kabornok, sa napakaliwanag ng mga talata na binasa mo kasama si Brad Gabriel. Napakaganda ng mga paliwanag mo, Brad Kabornok. Nasa Biblia lahat ng basihan mo. Ayan, salamat. Oo, sabi ni kapatid na Arsenio Socorin, ay nasa Biblia naman talaga lahat yung ating basehan. At hindi lang dapat Biblia yung basehan, di ba? Ganun yun, Brother Gabriel? Opo. Hindi naman kasi yun yung ano natin hindi tayo doon nag-i-stick. Ayan, kasi kapag Biblia lang ang basehan, wala tayong pinagkaiba sa protestante. Oo. Ngayon, puntahan naman natin yung isang controversial comment, mula naman kay kapatid na Arnel Burgos. Basahin mo yung kanyang comment, kapatid na Gabriel. Ay, sorry, natawa kagad ako. Tapos si Kabornok yung dating INC na naging SDA tapos naging Catholic. Oh, yan Ay, naalala sorry mo. po.
sino ba itong si Caburnok daw ayon kay Arnel Burgos na yung dating INC, naging SDA, tapos Hindi, tas naging naging Catholic. Catholic. At Naging SDA ulit. wag mo na nating i-reveal, ano? Wag mo na i-reveal. Yung tinutukoy niya si, ayan, Ayun. si Brother Denmar, ayan. Hindi po ako yan, ha? Opo, Di ba? ayan. Ikaw nga yung magpatunay, Brother Gabriel, na hindi si Brother Denmar Santiago, si Caburnok. Opo. Sorry po, kapatid, sino ba yung nagagandang comment kanina? Hindi ko pa iwasang matawa kasi, ayan, pasensya na po kapatid Arden Burgos. Ayan. Unang-una po sa lahat, personal kong nakasama si Caburnok, ano? Hindi lang basta nagkita lang kami. Ano po, kung napanood nyo yung isa sa mga videos dito sa Pakbusters PH, hindi ko lang siya basta nakasama. Nakasama ko pa siya sa isang kwarto. So nakita ko yung buong itsura ni Caburnok, ano? At hindi siya si Denmar. Ayan. Hindi siya si Denmar. Ibang-iba po ang pananalita ng dalawa. Mapapansin niyo po yan, ano? Lalong-lalo na po sa way ng pagpapaliwanag, pag-cite ng references. Kung nakasubaybay po kayo sa Pakbusters PH at yung nasubaybayan nyo, yung kanyang, yung ano ni Denmar, pasensya na mga kapatid, di ko din kasi alam kung paano yung ano ni Denmar, pero makikita nyo po agad sa way pa lang ng explanation sa boses, no? Boses pa lang pinag-uusapan natin, makikita nyo agad, alam nyo hindi si Brother Denmar, si Caburnok, ano? And then, pangalawa naman, sa itsura, syempre, si si Caburnok hindi nagpapakita ng muka. Ayan, kasi ang inaano natin dito is hindi yung karon tayo ng fanaticism, di ba? Yung para bang maging, yung tipo bang kailangan magpakita ng muka para maging charismatic, and then, di ba, mag-focus na lang sa tao instead sa yung ipinapangaral namin dito or yung tinatopic namin dito. Yun yung iniiwasan natin dito kasi sa Pakbusters PH. Yan. Kay Brother Denmar kasi lagi nakikita yung mukha niya eh. Tsaka, etong si Brother Denmar, lagi siyang tawag doon, parati siyang nasa, alam niyo yun, yung lagi siyang yung nag-i-speaker. Ayan, tapos gustong-gusto niya yung nakikita yung mukha niya. So, kung mapapansin niyo po, laging nasa debaters convention si Brother Denmar. At laging nag-aano pa nga yan kung minsan ano ba tawag doon, yung moderator. Ayan. Tayo po di tayo nanonood ng Decon masyado eh. Si Caburnok, hindi ko pa wala pa akong natatandaan na nagpumasok ng si Caburnok. Ano bro? Wala tayong ganyan, wala kasi tayong time sa ganyan eh. Oo. Wala tayong time. Dami kasing mga nagtatanong, gawain dito. nagre-research pa tayo, di ba? Yes. Oo. Iba yung approach. Ibig ko sabihin mga kapatid, pansinin niyo po yung approach ng dalawa. Magkaiba. Malayong malayo. Ayan. At ang inaano natin kasi dito, Caburnok lalo na dito sa gawain. Tulad yan, kasama tayo sa team, sa Pakbusters PH team. Kung papansin niyo po, marami kaming inuubos na time sa pag-research tsaka sa kaya ang focus namin more on evangelization tapos apologetics. Ayan, wala tayong sa time sa debate kasi nasasayangan kami sa oras na imbis na ilalaan namin sa research, sa malalimang research, lalo na kapag ang gagawin natin Caburnok yung mga extreme episode. Pansinin niyo po, ang extreme episode, ang research po at paggawa ng mga baka hindi niyo po nalalaman, kahit sabihin yung 20 minutes o 30 minutes lang yan, linggo ang inaabot niyan dahil sa research pa lang. Di pa kasama dun yung editing tsaka yung shooting. Di ba, Caburnok? Correct me if I'm wrong. Linggo ang inaabot ng isang extreme episode. Yan. So, ganyan po ang gawain dito sa Pakbusters PH. Kaya patawarin niyo po ako kapatid kaya sorry po, di ko maiwasang matawa nung napagkawalan na si Caburnok kay si Brother Denmar. Hindi po, malayong malayo. At nadagdagan pa yan, Brother Gabriel, yung katibayan. Kasi si Caburnok, Katoliko pa rin. At si Brother Denmar,
hindi na Katoliko, 'di ba? Hindi na Oo, Katoliko si SDA na Denmar, ulit eh. siya, yan oh. Oo, pinagyayabang yan ni ano, ni Johnson Amica 'no, Johnson mayabang din Amican, yan na oh, oo, na 'di ba? umuwi na Siya. daw si Denmar sa SDA. Eh, di uwian Oo. na, yun na lang masasabi natin. Oo, ayan. Okay, ayan po mga kapatid. Oh, yun na lang masasabi natin. Ano, so Mm. yan, yan ang proof na hindi totoo itong sinasabi ni kapatid na Arnel Burgos. Kaboses, pero hindi ako. Kaboses di naman. Hindi rin, O hindi di rin rin. 'no? Hindi. Hindi rin Mas masarap nga kaboses, eh. pakinggan yung ano eh. Masasarap yung pakinggan ni Kaburnok lalo na kapag sineta episode tas tawanan mode kami dito. Masasarap kaya sa atin. Di ba? Kasi, di ba, pag nagtawanan lang kami ni Kaburnok dito, eh, pag kami minura pa ng mga yung ibang diakono dyan ng INC, tawanan lang kami dito. Eh, si Brother Denmar, seryosong tao yun eh. Yun ang alam ko kay Brother Denmar eh. Ayan, so si Brother Denmar, eh, naging SDA na, 'di ba? So, Oo. Tayo, naging solid pa SDA na rin. siya. O Mm. tayo solid pa rin. Ika nga ng unang Juan, basahin nga natin yung 2:19 kapatid na Gabriel. Opo, sila'y nangagsilabas sa atin, ngunit sila'y hindi sa atin, sapagkat kung sila'y sa atin, ay nagsipanatili sana sa atin. Ngunit nangagsilabas upang sila'y mahayag na silang lahat ay hindi sa atin. Amen. Ayan. Oh, 'di ba? At tayo hindi lumabas. So si Cabornok, Yes. si Cabornok hindi siya si ano, Denmar Santiago na ngayon Opo. ay SDA. Ayan. O yan ang Amen. Amen. masaklap diyan ano. O Mm-mm. sige, umuwi na kasi siya, pauwiin na lang natin. Sige. Opo. 'Di ba Tayo, gano'n lang naman tuloy 'yun? lang sa biyahe. No? Tuloy lang Oo, tayo sa tuloy biyahe. lang, 'di ba? O sige, punta naman natin ang susunod na nag-comment. Basahin mo nga itong comment ng, eto grabe ito. Sige paliitin lang natin. Baka MCG. Pakibasa niyan. Ayan o. Sige nga, Oh. basahin mo nga 'yan. Opo, ayan Ayan na naman yung sinasabi ko eh. Hehehe, mga walang alam, nagmamarunong noong buhay pa ang kapatid na Eli. Di kayo naglitawan, ngayong patay na, tsaka kayo nagpapalabas sa programa nyo. Kung ano-anong paninira, kayo pala ang magaling. At tama, di sana kayo ang nangaral at hinahangaan ng iba't ibang lahi sa buong mundo. Dati akong Katoliko pero di ako naliwanagan sa mga turo nyo. Kung kayo pala ang tama, patunayan nyo. Oh, ayan, yan yung sabi niya. Yabang ha. O sige, reaksyon mo muna. Ayun, grabeng reaksyon 'yan, Ayan. Mayabang siya, straight to the Oo point. nga eh. O, Oo, 'di oo, ba? oo. So, Eh, naku, nakaasawa na 'tong sagutin, Brother Gabriel, eh. pero Itong sige, ano'y natin. Mauna muna ako, Kapurnok. Sige, ako muna yung mag-react dun sa sige, sige. sinabi niya. Mag-react ka muna. Eh, unang-una sa lahat, double standard yan eh. Yung ano mo eh. Sige, focus tayo sa MCGI. Sige, total naman hindi ka naman Catholic eh. Eh bakit tinatama ni Ginoong Soriano yung mga aral ni Nicolas Perez? Eh patay na si Nicolas Perez eh. Oh. Wala pa tayong pag-uusapan na patungkol sa Catholic ha. Bakit sa pasalamat laging tinatama ni Soriano si Nicolas Perez? Eh patay na si Nicolas Perez. Oh. Eh dapat sinabi ni Soriano yan nung buhay pa si Nicolas Perez. Pero ano palusot ni Soriano? Eh, pinaalam daw ika sa akin ng Diyos yan. Sino daw ba ika nagtuturo niyan ng ibang mga ngaral ng tinuturo ko sa inyo? Wala. Dito lang ika pinagkaloob yung aral. As if naman na yung divine revelation ng Diyos hindi pa na i-reveal lahat-lahat. Oh. Di ba? Pabago-bago nga kayo ng aral eh. At punta naman tayo sa Catholic. Bakit ini-expose ni Soriano yung mga Santo Papa namin? Tatagal ng patay nung iba na yon. Wala na nga silang kakayahang ipagtanggol yung kanilang sarili eh. Oh. Ibig ko sabihin, pag kayo pwede, pag kami bawal, di ba? Oh. And then next naman is, hindi totoo na nung buhay pa si Soriano, hindi kami lumitaw. Unang-una sa lahat, yung first episode namin ni Kaburnok. O sige, wag muna namin. Yung kay Kaburnok lang muna.
kung natatandaan nyo, yung isa sa mga unang episode, season 1 pa lang ng Factbusters PH, yung sinagot na kagad ni Cabornok si Eli Soriano sa episode na Antipode. Ayan. Yan din ang una kong napanood nung ako'y nagbalik loob sa Iglesia Katolika. No? Hindi pa kami close ni Cabornok no, nagpakilala pa lang siya sa akin. Hanggang sa nung niloob ng Diyos, tuloy-tuloy yung mga episode niyan. Mga dati nga sunod-sunod yung extreme episode ni Cabornok diyan ng ng si Eli Soriano ang in-expose niya eh. Medyo natigilan lang nung bandang yung mga MCGI hindi patas lumaban nang te-take down ng video nila. Sinasabi ikap, pinuputol-putol, ang galing yung magpalusot. Di ba? Pagaling yung magpalusot. Oh. Pero pag kayo pwede gumamit ng mga video ng INC, video ni Kibuloy, ha? Kahit na okay lang, nasa konteksto naman daw ika, nasaan. Napaka double standard nyo. And then lumipas yung ilang buwan, no? Ilang buwan din yung Cabornok. Nagkaroon tayo ng kauna-unahan nating episode, reaction yon sa debate ni Brother Eli Soriano at ni Froilan Garza. Isa sa mga main highlight ng pa nga namin noon, ng reaction namin ni Cabornok, double standard si Soriano. Bakit? Ang aral ni Soriano, dapat leader sa leader. Bakit pinatulan niya si Froilan Garza? O di ibig sabihin, si Soriano mismo, tinutulan niya yung sarili niyang aral. Ang palusot ng MCGA pa doon, Cabornok, kaya daw pinatulan ni Soriano kasi hindi lumalaban yung leader. Mali pa rin. Cabornok, kayo yung may aral niyan eh. Diba? So ang burden of proof, nasa inyo. Ang pagpapatunay, nasa inyo. Bakit si Soriano pumatol kay Garza? Bakit si Soriano pumatol kay Victor Villas? Bakit si Soriano pumatol sa mga ibang member ng St. Peter's Men's Society o ng iba pang mga CFT natin? Samantalang hindi naman yun yung Santo Papa sa Roma. And then, marami pa kaming mga naging episode na tawag doon, yung magkasama kami ni Cabornok, lalong-lalo na kapag halimbawa regular episode tsaka extreme episode. Kasi maraming mga ginawang kalokohan si Soriano na dapat sagutin. At isa pa, yung mga din namin, yung pag-one-on-one din namin ni Agustin Taliser sa punto por punto. Marami din akong in-expose nun na mga aral ni Soriano. Alam din yan ni Michael Babia na panatiko. Alam niya naman yun eh. Tapos sasabihin nyo kagad, ngayon lang kami lumabas. Hindi lang kasi kayo nanonood ng programa natin. And then, next naman is yung sinasabing kung ano-anong paninira daw. Kami palang magaling at tama. Wala na ba bagong script? Mag-ano naman kayo, yung tipo makakapag-create naman kami ng gumawa naman kayo ng magandang-gandang script, yung tipo bang magdudulot ng critical thinking kasi nakakaubay na yung mga pinagsasasabi nyo. Kami pala mga aral, ano ba ginagawa namin dito? Di ba nagkakatikising kami at the same time apologetics? O baka hindi nyo kasi alam nga yung katikising at apologetics. Di ba? At wala kaming pakialam. Kahit tanungin nyo pa po si Cabornok, may pakialam ba kami sa kumahanga na kailangan hangaan kami? Hindi yun ang goal namin. Hindi yun ang goal namin. Kaya nga si Cabornok di nagpapakita ng mukha eh. Sa akin naman, kung pansinin nyo din yung aking YouTube channel, hindi naman din kami sikat, tagal na din ng aking konti lang din mga views ng video ko. Yan, hindi namin hinahabol dito yung, kumbaga, ano ba yung term sa agency ngayon? Cloud chasing ba yon? O yung kailangan maging trending kami? Hindi namin goal yun. Hindi namin goal yun. Ayan. At doon sa sinasabi nyong mag-aral kami iba't ibang lahi sa buong mundo, naku po, ginagawa na yan ng simbahan, wala pa yung patay mong leader. Hindi pa siya pinapanganak. Hindi pa pinapanganak yung lolo ni Soriano. Katunayan, kung titignan mo yung simbahan namin, naku po, hindi naman galing sa Pilipinas yung iglesia namin eh. Kayo nga, yung iglesia nyo galing lang sa Pilipinas. Nagkaroon lang kayo ng lokal sa ibang bansa, pinagmamayabang nyo, worldwide na kayo. Bago pa kayo naging worldwide na yung iglesia namin. Ayan.
At sinasabi mo dating Katoliko ka pero di ka naliwanagan, kasalanan mo 'yun. Kasalanan mo 'yun, ba't di ka naliwanagan? Oo, 'Wag mo problema isisi na yon sa'min eh. yung oo. Parang ganito lang naman yan kaburnok, eh. Halimbawa, nakakuha ka ng bagsak na grade, eh, tamad ka kasing mag-aral, eh. Ba't mo isisisi sa teacher mo yung katamaran mo? Kasalanan mo 'yun, tamad ka, eh. Gano'n lang po 'yan, mga kapatid. Ayan. Oo, yan, nasagot na ni Brother Gabriel yan, ha. At hindi lang siya Hmm. yung nag-comment ng ganyan, kapatid na Gabriel. Oo, Oo, eto 'yun pa, nga, maraming comment. Ito yung isa, pakita na natin Sino sa 'yan, si screen. Slash Kira. Hmm, ayan 'no, Sabi niya, basahin mo nga. patay na yung tao saka kayo nagmamagaling, saan kayo nagtago? Ay bale sagutin ko 'to, eh, bakit dinahamon siya ni Willie Santiago? O buhay pa siya nun, ba't di niya pinatulan? Oh, ba't di niya Di ba? pinatulan si Willie Santiago? Take note, si Willie Santiago ang humahamon. Ang sabi ni Willie Santiago sa video niya, kung hindi daw available yung uncle, dapat kahit yung pamangkin man lang. Oh. Ang point kasi niyan, Kaburnok, ang aral ni Soriano kasi, bawal daw makipagdebate sa mga rebelde. And besides, kahit hamunin ko ng debate si Soriano, hindi ako papatulan nun. Kasi parehas kami ni Willie Santiago in a sense na rebelde na kami sa paningin ng MCGI. Ganun po yun. And besides, di din naman kami papatulan din ni Soriano kasi dapat leader sa leader daw. Oh. At hindi namin kailangan magtago, kita nga yung mukha ko eh. Oh. Di ba? Kita nga yung mukha ko eh. Hindi ko kailangan magtago. Eh, Oo nag-aalmusal nga lang eh. ako ng mga hate comments sa mga kapatid mo sa MCGI eh. O, tapos sasabihin mo, nagtatago ako. Hindi ako nagmamagaling. Buhay pa si Soriano. Buhay pa si Soriano, ini-expose ko na siya. Di ba? At tungkol nga doon sa mga dalawang comment nito na puro iyakin, umiyak na lang 'to sa comment section kasi nabuko na yung kasinungalingan ng leader nila, 'no, Brother Gabriel. Mm. Sige, ulitin lang natin, parang sirang plaka na tayo. Explain natin ulit, ha. Explain natin Oo. ulit, Brother Gabriel. Ganito 'yon. Ang Ayan. ating YouTube channel, nagsimula po 'yan May 4, 2020. 2020. Oh, di pa Oh, ako, take note oo. Kaburnok ha, singit lang po ako. Hindi pa ako Catholic niyan. Hindi pa ako Oo. Catholic niyan. Oh, Hindi ka pa Katoliko. Buhay na MCGI buhay pa na ako yung niyan. channel namin. Buhay na buhay na yung channel na 'to. At yung sinabi ni Brother Gabriel na yung unang episode ng Factbusters PH, si Soriano kaagad yung ating tinalakay sa video niya na Oo. Antipodes. Yan Ayan, oh, 'no? antipodes. Gulat nga Ayan. ako eh. Alam mo, sa totoo lang, Kaburnok ha, nagulantang ako nung napanood ko yung antipode na yan eh. Kasi, akala ko talaga eksakto yung tusok nung aral ni Soriano. Eh, nung nagpaliwanag ka about dun sa ano, yung ano nung mapa, ano ba tawag dun, Kaburnok? Yung tawag dun, yung location nung sa Mm. ano, nung degrees pa tawag dun. Oo, Sa correct. location ng ano, ng geography. Aba, mali-mali pala si Soriano. Hindi sakto yung sukat nung tusok niya sa antipode. Oo, at dito mapapatunayan, Brother Gabriel, na mali si Soriano. Yan Hmm, yung mga video. Pero siyempre, mas minabuti nating itago na lang yung video na 'to kasi Brother Gabriel, hmm. siyempre yung Unfair. Unfair unfair yung naman, MCGI. oo, kanilang tini-take down yung mga video Video na, natin. Yung mga oo. video ni Brother Wendell Talibong. So nung kasagsagan nung Mm, pag-take down ng MCGI, minabuti naming i-private yung video. Kaya gano'n, mm. ano. So yan po ay nagawa, na-i-upload sa YouTube May 13, 2020. 2020. Ilang buwan bago namatay si Soriano noong February 10, 2021. Ayan, O, kita mo? ibig sabihin, Brother Gabriel, buhay pa si Soriano, talagang tinatalakay na natin yung kanyang kasinungalingan, 'di ba? Yes, ni-expose na natin siya noon. Hmm. Kaya ano ba ang masasabi ng Biblia? Basahin natin dito sa Kawikaan, kapatid na Gabriel, sa 18:2. Ayan. sige, basahin mo nga. Ang mang Opo. Ang mangmang ay walang kaluguran sa pag-uunawa, kundi maihayag lamang ang kanyang puso. Hmm. Ayan, klarong-klaro, 'di ba? Kasi nasasaktan na siya,
hindi na niya inuunawa bakit ganito yung nangyayari, dahil nasasaktan, so inihahayag na lang niya yung kaniyang, pagiging masakit ano, nasasaktan Oo, siya. yung disappointment, Kapurno. Oo, ang ending Brother Kainis. Gabriel, yung ending Brother Gabriel, mangmang pala yun. Yun nga, fake Mangmang news pala. peddler pa, di ba? Fake Oo, news peddler pa. yan ang masaklap. O, di ba? Okay, sige. Ito na, babasahin naman natin. I guess Hmm. MCGI pa rin ito. Ipapakita ko O lang sige, yung isa tuloy-tuloy pang, lang tayo. ito. Basahin mo nga Winston. yan. Yan, pangalan pa ng sigarilyo. Winston na fortune pa. Saan ka pa? Oo. Hihit-hit na lang. Charot. Sige, Tinalo basahin nga. pa niya. Opo, tinalo pa niya yung pinanggalingan ko na fellowship doon. Tithes and offerings. Pero itong kay Brother Eli, grabe, pati rentals, tubig, internet, kami nagbabayad. Halos ang tita ko, yung asawa niya, na isinangla na ang tricycle para lang sa apalit. Matindi si Brother Eli. Ay, oo, grabe yan, Kaborno. Totoo yan, legit yan. Legit yan sa ano, sa MCGI. Ang tawag nila diyan sa ano, para sa kaalaman ng lahat, yung mga rentals, tubig at internet, ang tawag nila diyan is local expenses, Kaporno. Yan. Kung saan binabayaran doon yung renta ng apartment na ginagamit nila or building kasi ang paliwanag nila kasi diyan, Kaporno, kung mapapansin nyo po, yung mga lokal ng MCGI, karamihan dyan, puro apartment lang po yun. Hindi yan pagmamay-ari ng MCGI. Kasi ang goal nila dyan, nung buhay pa si Soriano, imbis daw na pangbili ng lupa, pampagawa ng bahay, ganyan, is gamitin na lang daw yung pera para sa broadcast. Ayan, pang maintenance ng satellite. Ayan. Kaya yan ang laging binabayaran talaga. At hindi lang po yan, yung local expenses yung pinagtutulungan diyan sa MCGI. Mas matindi ngayon, mas masahol ngayon, kapot no. Kasi pati yung pa-wish concert, sinasagot niya ng MCGI. Yung palaro nila na, yung palaro ng basketball ng UNTV, sagot ulit yun ng MCGI. Sagot lahat ng mga miyembro yan. Napakadaming mga gawain dyan na pinapasagot sa miyembro. Kung ospital, kala nyo ba libreng ospital yon? Hindi totoo yon. Hindi totoo yon. Libre siya in a way na kapag ikaw yung, ano ba tawag doon, patient sa ospital, Kaborno. Pero pag ikaw miyembro ng MCGI, sasagutin mo din yon. Isa yan sa pagtutulungan nyo. Kaya hindi yan totoong libre. Libre lang yan sa mga Katolikong baka sakaling mauto. Pero kapag ikaw member na, isa ka sa mga magbibigay ng pera pang sustain dyan sa ospital na yan. Kaya hindi siya totoong libre. No? It's ano yan, kumbaga nga sabi nga too good to be true. Ayan. Too good to be true. Ayan. So, ganun yun, ano? Too good to be true. Diba? So, ayan, at least merong mga nagko-comment din sa atin na ibinubulgar nila yung mga nangyayari dyan sa loob, ano? Okay. Sige, ito, huling comment na ata ito. Hindi ako nagkakamali. Ito, basahin natin yung comment ni Wendell Chozas. Sige nga, Brother Gabriel. Kayo ang pistado kasi gumagamit kayo ng paraphrase Bible. Patunayan niyo yan sa original Hebrew at Greek. At saka bakit ang dadaya niyo? Bakit niyo, ayan na naman. Ayan na naman yung script. Grabe naman yan. Grabe naman yung script yan. Bakit ngayon lang kayo lumitaw nung pinagpahinga na ng Panginoon si Kapatid Eli? Bakit di kayo lumaban ng debate noon? Sige, sagutin ko muna yan saglit doon sa sinasabing paraphrase Bible. Paraphrase Bible pala, bakit gumagamit si Soriano ng magandang balita? Paraphrase din yun Gumamit din si Soriano nung NLB, yung New Living, NLT, New Living Translation. Binabasa niya dun yung about kay Abraham yung before Abraham, yung bago pa si Abraham, I exist, parang ganun 1858 ata yun, Brother Gabriel? Oo, ng NLT.
NLT. Yung New Living Translation tsaka yung New Living Bible, parehas yun na paraphrase eh. Pag MCGI, pwede gumamit ng paraphrase. Pag kami bawal. At saka, ang punto namin ni Kaburnok, ba't kami gumagamit ng paraphrase? Hindi naman dahil sa para maitanyag lang namin yung maitanyag lang namin yung tawag doon, yung gusto lang namin na argumento. Hindi lang ganon. Yung kinukuha namin dito, yung konteksto. Kasi Soriano na hindi naman nagsabi ang Biblia may konteksto, ang Biblia may kasupasuan. Mas ginagawa namin yun kumpara kay Soriano. At yung sinasabi mo na dapat basahin sa Greek tsaka sa Hebrew, hindi naman kayo gumagamit ng ganun eh. Ang ginagamit nyo lang naman yung Hebrew interlinear tsaka Greek interlinear. Hindi ka kayang pubasa ni Soriano ng Greek yung purong Greek tsaka purong Hebrew. Interlinear lang naman ang ginagamit nyo eh. Sinungaling talaga kayo, MCGI. At nagsisisi ako na upo ako doon, Kaburnok, ng 5 taon. Yan yung sagot ko, Kaburnok. Oo, at siguro kasi yung comment niya na ito ay bunga po nung isa nating video, Brother Gabriel. Itong comment niya na ito na gumamit tayo ng Efeso 2:15 ng yung paraphrase kay Bible. Oo. Nababasa dun sa talata yung Iglesia Katolika. Ayan, nakikita nyo sa screen so hindi niya siguro matanggap na mababasa dyan sa Bible Iglesia verse na yan. Oo. Na meron palang ganun. Tanongin Yun nga natin eh. si Soriano, Brother Gabriel. Ano ba ang payo mo? Ito. Ano ba ang payo mo, Brother Eli Soriano? Kasi itong miyembro mo, walang alam to. Walang alam. Ito, panoorin na nga Sige, natin. All translations of I do not recommend any translation. I recommend that you use all translations of the scriptures. I recommend that you use all translations of the scriptures. I recommend that you use all translations of the scriptures. Ayun, di ba? I recommend daw all. Yung paraphrase Bible ba? Kasali, hindi, Brother Gabriel. Salin din yun, kahit paraphrase yung Kaburnok. Di ba? Bakit? Ano ba ang dahilan? Tuloy natin. In order to have an insight of how they were translated by the translators. Ayun, di ba? Ganun Diba? yun, di ba? Klarong-klaro yan, kapatid na Gabriel. Ito kasing nag-comment na ito, walang alam. Walang alam talaga. Talagang umiyak na lang. Sinasabihan pa tayo na, bakit ngayon lang kayo lumitaw, di ba? Naman tayo sa biglang lumitaw eh. Ay, naku. Ayan na naman yung lulubog lilitaw ng mga argumento na yan. Ulitin lang natin Ulitin natin. Ganito yon. Yung ating YouTube channel, nagsimula yung YouTube channel natin, May 4, 2020. Pagkatapos, yung unang episode ng Factbusters PH, tungkol po yun kay Soriano, mali po siya doon sa Antipodes daw, sa May 13, 2020 episode. Namatay si Soriano, February 10, 2021. 2021. Ibig sabihin nun, Brother Gabriel, buhay pa si Soriano, sinusuri na natin yung kanyang, sinusuri na natin yung kanyang kapalpakan, kapatid na Gabriel. Ayan, Tama. Unang episode pa lang yan. Naku, maraming episodes kaya yung ating tinalakay tungkol kay Soriano. Diba ganun yun? Ay, naku. Yes, Kaburnok. Ay, sa susunod na Kaburnok, makikisuyo na lang din. Ipasama din natin sa ebidensya yung natin, yung unang tambala natin dati, kauna-unang tambala natin, yung reaction. Kahit yung lang, thumbnail lang na ganyan lang din. Yung reaction natin sa debate nila ni Ginoong Froilan Garza, tapos yung siya mismo. Ayan. Tagal na din yun. At saka, Brother Gabriel, meron pang sasabihin si Soriano. Ito. Sige. And see it for yourself. So it's not very hard now to really compare translations to discover the real truth about a particular verse of the scriptures. But after all things have been said and done, I am of this conclusion.
that every translation of the scriptures will be a help or a tool for us in arriving to the knowledge of the truth. Every translation of the scriptures will be a help or a tool for us in arriving to the knowledge of the truth. Every translation of the scriptures will be a help or a tool for us in arriving to the knowledge of the truth. Ayon, klarong-klaro yung pahayag niya. Every translation daw, Brother Gabriel, pwedeng gamitin para maka-arrive sa katotohanan. Itong nag-comment na ito, Brother Gabriel, hindi talaga naka-arrive sa katotohanan kasi ayaw niyang ipagamit sa atin yung paraphrase Bible. Naninira Bible. lang. Kita Oo, mo? naninira lang sa Iglesia Katolika itong si Wendell Chozas, ano? Kawawa ka naman, no, 'di ba? Oh, 'di ba? Sabi pa niya, bakit ngayon lang kayo lumitaw? Ang ending, ay, buhay pa si Soriano, lumitaw na kami. Ikaw lang yung hindi nanonood. Oh, 'di ba? Yun lang, Yun ang panatiko totoo. kasi. Panatiko ka, Oo. umiiyak ka kasi sa comment section. Ganon yun. At si Soriano na Yun. nagsasabi, Brother Gabriel, na pwedeng gamitin ang paraphrase Bible dahil every translation can be used para makapunta sa Makatulong. katotohanan. Ayun, makatulong siya para ma-reach natin yung katotohanan. Ito talaga si Wendell Chozas, halatang iyakin. Ganon yun. Yun, double standard. Ay, naku. Sige. Last, meron pa palang isa. Oh, Sige, basahin natin. Sige lang. Grabe talaga to, gano'n na to. Sabi ni Carlito Mendoza na probably nasaktan ng kanyang budhi o kaya kanyang pride. Kaburnok. Ayan. Maghintay ka lang ng paghukom. Sigurado ako sa impyerno punta mo. Parusa ka sa Diyos. Ayan. Sabi ng Diyos na si Carlito Mendoza. Ayan. Ayan siya na yung naghuhukom. Hinukuman ka na niya eh. Tinalo niya pa si Cristo eh. O, di ba? Delikado yan, Carlito Mendoza. Nako, blasphemy yan. Blasphemy yung ginagawa mo. Nako. Tama. Kung sabi pa niya, sigurado daw siya talaga na sa impyerno talaga yung daw. punta natin. Oo. Oo, Sabi, di ba? Tinalo pa si Oo. Cristo. Si Cristo nga, di pa tayo hinahatulan eh. Siya nahatulan niya. Sigurado pa siya, take note. Sigurado pa siya. Oo. Definite. Oo, unless siguro kung binasa niya yung Apokalipsis 21:8, pero di naman tayo nagsisinungaling. Di naman niya na-prove na nagsisinungaling tayo eh. O, di ba? O, yan ang masaklap. Tayo, ma-prove natin na nagsinungaling yung iba, yung sinasabi pa nga natin eh. O, kung hindi nila i-retract yung kanilang statement, Apokalipsis 21:8. So, mabait pa naman tayo. Hindi naman tayo nang iimpyerno ng tao. Siya nang iimpyerno na ng tao. Ayan, kawawa, iyakin talaga. Carlito Mendoza, ay nako, ano ka ba? Si Cristo ka ba? O, di ba? O, sige. Kay Cristo na ako. Kaysa naman sa kanya. O, tignan mo si Carlito Mendoza, ipagpalagay kong Iglesia ni Cristo ni Manalo member. O, ganito, Carlito Mendoza. Ito panoorin mong sagot ko sa iyong sinasabi. Basahin natin, 1 Corintios 5:12-13. Pakibasa, kapatid na Gabriel. Sapagkat sa akin ang humatol sa nangal sa labas. Hindi baga kayo nagsisihatol sa nanga sa loob? Datapwat sana nga sa labas ay Diyos ang humahatol. Alisin nga ninyo sa inyo ang masamang tao. Ayan, klarong-klaro dito sa ating binasa, kapatid na Gabriel. O, Carlito Mendoza, Iglesia ni Cristo ni Manalo member ka. Ako, nasa labas ako ng iglesia mo. Sino ba yung hatol? Ikaw? Ay, nako, wala sa Biblia diba? yan. Palpak ka. Nako, kawawa ka naman. Nako, nilalabag mo talaga ang Biblia niyan. Ngayon, Brother Gabriel, tanong, ito masaklap. Sabi dito, Diyos ang humahatol. Sinong Diyos ba ang tinutukoy? Basahin natin sa Juan 5:22. Pakibasa, kapatid na Gabriel. Sapagkat ang amay, ayan
hindi humahatol sa kanino mang tao, kundi ipinagkaloob niya sa anak ang buong paghatol. Buo pala Ayan, hindi half. yung buong paghatol, kay Kristo pala ibinigay, Brother Gabriel. Sabi Patay ng na. unang Korintos 5:13, Diyos yung humahatol. Sa inyo, si Kristo, hindi Diyos. Paano kayo? May impyerno talaga kayo. Yun. Di ba, Brother Gabriel, ka na naglalabas doon? Nako Oo, sinungaling delikado yung yan. aral nila. Di Oo. ba? Ay, nako. Kawawa kayo talaga. Naawa lang ako sa inyo talaga. Ang masaklap doon, Brother Gabriel, ano ba ang sabi doon sa, basahin nga na nga natin, natatawa na ako dito, 5:27 ng Juan. Basahin mo nga yan. At binigyan niya siya ng kapamahalaang makahatol sapagkat siya'y anak ng tao. Di ba? Si Kristo pala, binigyan ng kapamahalaang makahatol dahil anak siya ng tao. Alangan Diyos Ama ito. Hindi naman Diyos Ama yung anak ng tao. Si Kristo yung tinutukoy. Kaya, klarong-klaro, Brother Gabriel, talaga na si Kristo tunay na Diyos. Siya yung hahatol ng nasa labas. Granting, totoo yung iglesia nyo. Mali yung ginagawa nyo, yan ang lalabas doon. Kasi si Kristo yung hahatol sa labas, hindi ikaw, Mr. Carlito Mendoza. Amen. Di ba? Nako, ang dami mong strike niyan. Di ba? Anong strike? Una, hinatulan mo ako, tagaloob ka ng iglesia mo. Dapat yung nasa labas, hindi mo pwedeng hatulan. Pangalawa, Brother Gabriel, inimpyerno pa niya ako. Di ba sabi niya? Sigurado daw Yun siya, nga sigurado. Yabang naman niya. Oo. Diba? Oo. Mayabang to talaga. Akala niya Diyos niya. Yan ang lalabas dyan eh. Diyos ka ba, Carlito Mendoza, para tulan mo ko? Diba? Ganun yun. Yun. Amen. At Brother Gabriel, dahil sa kanyang sinabing ito, meron na namang nabukong kasinungalingan. Ano bang kasinungalingan yon? Na yung doktrina nila, Brother Gabriel, na si Kristo ay hindi Diyos. Naku, delikadong aral yan. Naku po. Ay, Diba? nako, si Carlito Mendoza talaga, butat ng butata na naman kay Kaburnok. Nako, delikado. Mag-ingat po kayo sa inyong mga sinasabi. Baka kayo yung talagang Bumalik sa inyo. Bumalik sa inyo yung sinasabi ninyo. Diba? Sige, reaction mo muna, Brother Gabriel, sa pahayag ni Carlito Mendoza. Yan nga ang napapalaka Purnok ng mga nasa protestanteng sekta na parang nakabasa lang ng Biblia, natuto lang ng kakarampot o kakaunti sa kanilang mga ministrong sinungaling. Grabe na kung umatake sa Iglesia Katolika. Sabi ko nga kanina sa mga iba pang episode natin, yan ang hirap sa mga protestante. Masyadong nagmamagaling. Akala nila ikababanal nila yung panghuhusga nila na yan sa atin. At naku po, nawa ipatawarin siya ng totoong Kristo, yung totoong judge, yung totoong hukom sa kanyang pag-judge sa iyo. Yan, sa pag-condemn sa iyo sa pag-ano mo daw sa impyerno. Ayan, patawarin nawa siya ng totoong hukom. Ayan. Oo, hindi yung peking Kristo niya. Na si Kristo pala tao talaga, hindi daw Diyos. Di ba? Tao lang. Yan ang masaklap. Di ba? Anong masasabi ninyo sa ating episode ngayon? Paki-comment po sa baba, mga kapatid. At kung like mo ang video nito, paki-smash ng like button at mag-subscribe sa ating YouTube channel, Factbusters PH. Kaya, wag maniwala sa sabi-sabi. I-check mo na kung fact nga talaga. Hanggang sa susunod na episode, kasama si kapatid na Gabriel de Guzman. Ako po si Kaburnok at kami ang inyong taga-suri. Naalala mo, Brother Gabriel, meron pang isang nagmura sa akin. Ito, masaklap talaga yung kanya kasi inimpyerno niya ako. Yung isa naman, sinabihan akong sa demonyo daw ako. Di ba? Grabe naman yan. Di ba? Yan talaga siguro yung mga miyembro dyan. Di tayo napipikon, pero nagpapakita yun kung ano talaga yung kanilang kulay, di ba? Kasi nasasaktan sila dahil nabulgar na naman ang kanilang kasinungalingan. Ayan. Amen. I am Catholic.
I am alive.